So for this morning, ang pag-usapan po natin ay tungkol sa ministry o paglilingkod. And to be more specific, ang pag-usapan po natin ay tungkol sa gospel ministry. Hindi lang basta ministry, but gospel ministry. And so kapag matagal na kayo dito sa church, we assume, sana naman naintindihan na natin kung ano yung ibig sabihin kapag narinig natin yung gospel. Kapag narinig natin sa preaching or kinanta natin kanina, there's one gospel. So we expect na alam natin kung ano ibig sabihin nun. Na katulad ng sinabi ni Tim Keller, na yung gospel ay hindi good advice na sinasabi sa atin ng Diyos na dapat natin gawin, dapat nating sundin, kundi yung gospel ay good news. Mabuting balita ng ginawa ng Diyos through the Lord Jesus Christ, na ginawa ni Kristo yung pagliligtas na para sa atin na hindi naman natin magagawa para sa sarili natin. So alam natin na naligtas tayo mula sa ating masaklap na kalagayan bilang mga makasalanan by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Sa pag-aaral natin sa Ephesians 2, that's very clear. Ephesians 2, particularly verses 8 to 9. We're saved by grace, not by works. And then nakita natin doon sa verse 10 na dahil tayo ay naligtas, tayo ngayon ay gumagawa ng mabuti. So hindi yung mabuting gawa natin yung paraan ng kaligtasan, kundi yung mabuting gawa natin ang bunga ng kaligtasan na meron ng tayo. And kasama dun sa good works na yon ay yung mga ginagawa natin sa ministry. So mahalagang ipaalala sa atin na tayo ay hindi naligtas o tayo ay hindi maliligtas dahil sa pagsisikap na ginagawa natin sa ministry. No matter how many sacrifices yung ginagawa natin sa ministry. Kundi dahil tayo ay naligtas, kaya tayo ay nagsusumikap ngayon na pinagbubutihan natin yung paggawa sa ministry. And yung ang problema natin ay nagiging prideful pa rin tayo. If you are in the ministry, may mga panahon na iniisip natin na narito tayo sa isang particular ministry, lalo na if you are entrusted with the ministry of preaching or tatayo ka dito sa harap, o meron kang mataas na posisyon sa isang ministry team, or marami yung influences mo, or marami yung nadidisciple mo. So yung thinking na somehow, baka we are better than others kung ikukumpara sa iba na hindi ganun ka-involved sa ministry. And so kapag meron tayong ganung prideful na perspective sa ministry, and so naapektuhan yung desires natin sa ministry, naapektuhan yung goals or yung layunin natin sa ministry. Nandun yung desire for self-glory. Sa mga ginagawa natin ay mas makilala tayo ng ibang tao. To draw attention to ourselves, para makita nila kung gaano tayo kahusay, gaano tayo ka-talented, gaano tayo katalino. So sa halip na yung ministry ay maging in service of others for the glory of God, ay ito ay nagiging tinuturing ng iba na para bang ito ay entablado o kaya isang platform para i-showcase yung sarili nating galing. And so yung iba naman, ang daling panghinaan ng loob na makita nila, dahil palang kailangang i-sacrifice kapag mag-involve ka sa ministry. You will spend more time, you'll spend more money, you'll spend more energy, sasakit yung puso mo, sasakit yung ulo mo kapag na-involve ka sa pagdi-disciple sa iba. So sabihin ni iba, wag na lang, kayo na lang dyan, kaya na ninyo yan. And so yung iba, hindi pa nasusubukan na mag-involve sa ministry, ay pinanghihinaan na agad ng loob. So, ano yung ugat ng problemang ito? Yung pride, yung desire for self-glory, yung discouragement sa ministry. Ano yung pinakaugat ng problema na yun? Ang pinakaugat ng problema na yun ay self-focus. Nakatingin tayo masyado sa sarili natin. And if that's the problem, ano yung solution? Yung solution, para maibaling yung paningin natin, sa halip na maging sobrang self-focused tayo, is for us to be radically God-centered or God-focused sa ministry. Na ma-realize natin na ang Diyos ang bida
Ang Diyos ang bida, not just sa salvation natin, kundi ang Diyos ang bida sa ministry na ginagawa natin. Wala ni isa man sa atin yung bida sa ministry. And so, yung pinag-aaralan natin sa Ephesians chapter 3, so nasa Ephesians chapter 3 na po tayo, ay malaking may tutulong sa atin para magkaroon tayo ng ganito ka-radical na God-centered focus sa ministry. Makita natin kung ano yung sinasabi dito ni Paul na kailangan nating alalahanin. So you remember 2 weeks ago, nung sinimulan natin yung chapter 3, hanggang verse 6 pa lang yung napag-aralan natin. And sinabi ko na actually sa verse 1, parang nagsisimula na si Paul na mag-pray para sa kanila. Pero nagkaroon ng mahabang interruption hanggang verse 13. Tapos sa verse 14 pa lang siya nagsimula na mag-pray. Yung sinabi niya na kaya lumuluhod ako sa Ama. Naramdaman ni Paul na itong first 13 verses ay mahalaga na ipaalala sa church sa Ephesus. Mahalaga din na maalala natin kung ano ba yung tinatawag na gospel ministry. At kinabit niya yung ministry na ito, when you look at verse 2, sabi niya, about this gospel ministry na pinagkatiwalaan niya ako ng Diyos, pinagkatiwalaan ako ng Diyos ng tungkuling ito para sa inyong ikabubuti. So, yung sinabi niya na ministry niya na ito ay connected doon sa tinatawag niya sa verse 4 na the mystery of Christ. So, yun yung pinag-usapan natin. Ano ba yung mystery na tinutukoy dito ni Paul sa first 6 verses? And nagbigay ako ng summary. Okay, bibigay ko lang summary. Hindi ko na po ipapaliwanag yan kasi natapos na natin. So ito yung summary. Ito yung mystery. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang plano ng pagliligtas na ang katuparan ay nasa kanyang anak na si Jesucristo at sa kanyang ginawa sa krus. At ito ay nakarating sa atin bilang mabuting balita na narinig natin, pinaniwalaan at tinanggap sa pamamagitan ng gawa ng Espiritu, na siyang naglagay rin sa atin sa iglesia, ang komunidad ng lahat ng nakay Kristo. So, that's the mystery. Kung paano tayo iniligtas ng Diyos, paano tayo inilagay sa church bilang pamilya ng Diyos. So, as we continue, mula verse 7 hanggang verse 13, yun po yung pag-aaralan natin ngayon, mas pagtutuunan na natin ng pansin, okay, ano yung gospel ministry na ibinigay kay Pablo? Sabi niya sa simula, look at verse 7, of this gospel, I was made a minister. Sa Tagalog, ako'y ginawa niyang lingkod. So siya ay lingkod in service of the gospel. So yung word na lingkod or minister ay galing sa word na diakonos. Doon ang galing yung salita natin na deacon. Na tinutukoy natin dito yung mga in-affirm ng church na mag-lead ng mga specific na ministry teams sa church. Pero ang tinutukoy dito ni Paul ay hindi yung official position sa church na deacon. Ang literal na ibig sabihin ng deacon ay table servants or parang waiter na nag-serve ng pagkain sa mga nagugutom. Pero dito, ginamit ito ni Paul to refer dun sa specific na pagkakatawag sa kanya ng Diyos sa ministry bilang apostol. Ano yung gawain ng apostol? Na yung gospel ay parang pagkain na ihahain niya sa lahat ng mga nagugutom, especially yung calling niya to go to the Gentiles or sa labas ng Israel. So si Paul, sabi niya siya ay minister of the gospel. And by extension, I will propose na kung lahat tayo ay na kay Kristo, if we are Christians, hindi lang mga apostol, hindi lang mga pastor, hindi lang mga evangelists, hindi lang mga missionaries ang ministers of the gospel. If you are a Christian, you are a minister of the gospel. Kapag narinig mo yung gospel, pinaniwalaan mo yung gospel, we are called to serve the gospel para sa mga tao na, especially sa mga tao na hindi pa nakakilala kay Kristo. And of course, sa mga fellow Christians natin na kailangan marinig over and over again yung message of the gospel. So if you're a Christian, you're a minister of the gospel. Walang exception. Walang exception. So, dahil dyan, because of that conviction, mahalaga na pag-usapan natin, ano ba yung ilan sa mga essentials? O ano ba yung ilang mga mahalagang bagay na kailangan na isaalang-alang natin para when we do the work of the ministry, ay mawala yung self-focus sa atin. Para sa halip na maging self-focus tayo,
ay maging radically God-focused yung ministry or yung gospel ministry natin. So, I will give three essentials sa gospel ministry. Yung unang mahalagang bagay tungkol sa gospel ministry ay yung pagkilala na ito ay kaloob o regalo ng Diyos, the gift of gospel ministry. So sa chapter 2 ay nakita na natin na yung kaligtasan na tinanggap natin ay regalo galing sa Diyos. Ephesians chapter 2 verse 8. Our salvation is a gift from God. Libre, walang bayad. Hindi ito sweldo na pinagtrabahuhan natin. Hindi ito deserved ng bawat isa sa atin. Dito sa chapter 3, ang sabi ni Paul, hindi lang yung salvation natin ay regalo ng Diyos. Sinabi din niya na yung ministry natin ay regalo ng Diyos. Look at verse 7 and yung first half ng verse 8. Sa kagandahang loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod upang ipangaral ang magandang balita. Ang tungkuling ito'y ibinigay niya sa akin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ako ang pinakahamak sa lahat ng mga pinili ng Diyos. Gayunmay minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang natatanging kagandahang loob na ito. So, sa salin ng ang Biblia, ganito nakasulat. Ayon sa kaloob ng biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin. Nakita niyo yung sinasabi ni Paul? Very clear. Na yung pagkakatawag ng Diyos sa kanya sa ministry ay regalo ng Diyos. Libreng ibinigay sa kanya. Walang bayad. And so, hindi niya pinagtrabahuan. Hindi ito dahil deserving siya. So, yung sinasabi dito ni Paul na yung gospel ministry is a gift from God. Kapag isipin natin yon, paano nakakatulong yon para matanggal yung sobrang focused sa sarili natin? Number 1, sa verse 7, when we think of ministry as a gift from God, marirealize natin na ito ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Sabi ni Paul, sa kagandahang loob ng Diyos, minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang natatanging kagandahang loob na ito. O biyaya ng Diyos sa salin ng ang Biblia. So, anumang ministry na meron si Paul or anumang ministry na meron tayo, mahalaga na matandaan natin na ito ay patunay ng gracious character ng Diyos. Hindi ito proof kung gaano ka-righteous si Paul. Hindi ito proof kung gaano ka deserving si Paul. Hindi ito proof na meron siyang malaking potential sa ministry. So kapag tayo magbibigay ng regalo, halimbawa magbibigay ako ng regalo sa asawa ko, usually, na-feel natin, o kaya we want to communicate na, sweetheart, binibigay ko yung regalo na yan kasi deserving mo yan. You are a good wife, you're a good mother, you deserve that. Pero kapag binigyan tayo ng ministry as a gift from God, hindi natin pwedeng isipin na binigay sa atin yun ng Diyos because we deserved it. Because of our good performance. Alam ni Paul na he's not deserving. Alam niya yung story niya. Hindi niya nakakalimutan kung ano yung pinanggalingan niya. When you look at 1 Timothy chapter 1 verse 13, sabi niya, noong unay, nilapastangan, inusig at nilait niya yung Diyos. How can his ministry be a reward? Sa good works na ginawa niya, samantalang siya yung number 1 na blasphemer, persecutor of the church of God. Pero kinahabagan siya ng Diyos, sabi niya sa verse 14, the grace of our Lord overflowed for me. Dahil nag-uumapaw yung biyaya ng Diyos sa kanya, na binigyan siya ng Diyos ng pambihirang privilege na hindi lang ma-experience yung salvation, kundi yung privilege na ipamalita yung magandang balita ni Kristo sa lahat ng mga tao. So ito ay free decision on the part of God na kahabagan si Pablo. Walang obligasyon ng Diyos. Sa dinami-dami ng pwedeng tawaging apostol, walang obligasyon ng Diyos na si Pablo, yung maging number 1 apostle niya sa ministry sa mga Gentiles. And it's important also for us to remember na whatever ministry yung meron tayo ngayon, nakakapaglingkod tayo not because we are deserving, but because God is gracious. Dahil overflowing yung biyaya ng Diyos sa atin. So mawawala yung self-focus natin sa ministry kapag masasabi din natin yung sinasabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 15 verse 10.
By the grace of God, I am what I am, and His grace toward me was not in vain. And I worked harder than any of them, but it was not I, but the grace of God working through me. Isang verse lang, paulit-ulit yung sinabing, grace, grace, grace. And so pangalawa, when we realize na yung ministry ay gift from God, matatanggal yung self-focus natin sa ministry dahil may realize natin na magagawa lang natin yung ministry not because of our hard work, not because of our determination, dahil mas magaling tayo sa iba, no. Only because of the power of God, dahil lamang sa kapangyarihan ng Diyos. So konektado ito. When we talk about the grace of God, when we talk about the power of God, pwede natin sabihin na yung grace na yun ng Diyos is powerful grace. The grace of God is powerful. The grace of God is transforming grace. So yung ministry ay hindi lang ibinigay kay Paul bilang regalo. Ito rin ay patotoo sa kapangyarihan ng Diyos na baguhin si Pablo for him to be fit and able to do the work of the ministry. Di ba sabi niya sa verse 7? Ako'y ginawa niyang lingkod. Sinong gumawa sa kanya? Sino nag-appoint sa kanya? Sino nag-transform sa kanya? So yung focus dito ay wala sa desisyon or effort ni Pablo, kundi sa desisyon at gawa ng Diyos. Sabi pa niya sa verse 7, ang tungkuling ito'y ibinigay sa akin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan by the working of His power. Kapangyarihan lang ng Diyos ang may kakayahang baguhin. Ano ba yung buhay ni Paul dati? Di ba siya yung nagpapapatay ng mga Kristiyano? Only the power of God is able to transform. Ang isang katulad ni Pablo na pumapatay ng mga Kristiyano para maging mensahero ng gospel na nagbibigay ng buhay sa mga patay. Only the grace and power of God can accomplish that. Ito yung prayer ni Paul for us, na yung resurrection power of the gospel na experience niya ay maunawaan din natin, ma-experience din natin. When he prayed sa chapter 1, verse 19 to 20, kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin ng mga nananalig sa Kanya. Ang dakilang kapangyarihang ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo. So, if you realize na yung regalo na bigay ng Diyos sa atin is because of the power of God, ibig sabihin, hindi lang tayo magpapasalamat sa Diyos na ibinigay niya sa atin yung ministry na ito as a gift sa atin, kundi magkakaroon din tayo ng confidence na hindi natin pwedeng sabihin na hindi ko magagawa. Lord, yung pinapagawa mo sa akin. Because with this gospel comes the resurrection power of Christ. And then, pangatlo, na dahilan bakit matatanggal yung self-focus sa ministry natin kung alam natin na nandito tayo at nakapagpapatuloy tayo dahil sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Makita natin sa verse 8, sa first half ng verse 8, na sa halip na self-focus na nagdudulot ng pride, ano yung magiging effect sa atin when we realize na lahat ng bagay sa ministry natin is a gift from God? It will produce humility sa heart natin. It's impossible for us to focus attention to ourselves. Look at Paul. Parang, kung titingnan natin si Paul, parang siya yung VIP ng mga apostol. Just try to imagine. Kung someone like the Apostle Paul, yung magiging guest speaker natin for our church anniversary. Wow. That's a VIP treatment yung ibibigay natin sa kanya. Pero, paano niya in-introduce yung sarili niya? Sasabihin niya sa akin, okay, if you will introduce me, ganito yung sabihin mo sa introduction sa akin. Ang sabi ni Paul sa verse 8, ako ang pinakahamak sa lahat ng mga pinili ng Diyos. I am the very least of all the saints. Hindi ito false humility. Hindi ito yung pa-humble effect si Paul para may mga ganun pa-humble effect para sila din yung bida, tinitingala. So, this is not false humility kasi if you're familiar sa mga sinasabi ni Paul, halimbawa, yung binasa natin kanina sa 1 Corinthians, sabi niya sa verse 9, ako ang pinakahamak sa mga apostol. Hindi nga ako dapat tawaging isang apostol sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Kung sabihin niya, okay, sabihin na natin na ang taas ang tingin niya sa mga apostol, kapag ihilera natin yung mga apostol, sabi niya, ako yung pinakahamak, the least of the apostles. And then dito sa Ephesians, sinabi niya na siya yung least of all the saints.
Hindi lang mga apostol, kundi lahat ng mga Kristiyano. Ang tingin niya sa sarili niya, siya yung pinakamababa. So, hindi VIP yung tingin niya sa sarili niya. Ang tingin niya sa sarili niya ay LIP, least important person. When you look at 1 Timothy chapter 1, verse 15, di ba, sabihin ni Paul, okay, yes, ako yung number one. Ako yung number one. Sabi niya sa 1 Timothy 1:15, ako yung number one sa lahat ng mga makasalanan. Kung magkakaroon ng, di ba may laro pagka Christmas party, yung arrange yourselves kung sino yung pinakamakasalanan, tsaka dun sa pinakabanal sa inyo, magmamadali si Pablo na pumunta sa harap. And of course, this is not a game. This is serious reflection sa pagkilala niya sa sarili niya. It's impossible. Kapag kilala ni Paul yung sarili niya, kapag kilala natin yung sarili natin, kung alam natin kung gaano kagrabe yung condition natin apart from Christ, it's impossible for us to be prideful sa ministry. So yun yung mangyayari kung alam natin na yung ministry natin ay regalo na galing sa Diyos. So that's the first essential ng gospel ministry. Pangalawa, bukod sa pagiging gift o regalo ng gospel ministry, ano pa yung mahalagang dapat nating isaalang-alang for us to be a more God-focused minister of the gospel? So ito yung number 2. Dapat nating i-consider, ano ba yung goal? Ano ba yung layunin ng gospel ministry? Maalala natin na this is not for self-glorification. Wala sa anumang bahagi ng buhay natin, not our family, not our work, not your YouTube channel, kung may YouTube channel ka, is for our self-glorification. How much more if we're doing the work of the ministry? So yung ministry natin ay hindi platform to showcase kung gaano tayo kagaling. Hindi tayo yung nasa spotlight para ipakita sa mga tao kung gaano tayo kahusay. So, sa verses 8 to 10, sinasabi dito ni Paul kung nasaan yung spotlight. Sino yung dapat na maliwanag na nakikita sa gospel ministry. So, ginamit niya yung tatlong salita to indicate yung goal ng ministry. Ginamit niya yung word na to preach, to bring to light, made known. So, yun yung verses 8 to 10. Sabi niya, ito yung layunin niya, na ipangaral to preach sa mga hentil ang magandang balita tungkol sa di masukat na kayamanan ni Kristo. And then verse 9, at upang maipaunawa, to bring to light sa lahat kung paano isasagawa ng Diyos ang kanyang lihim na plano. Sa mga nakaraang panahon ay inilihim ito ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng iglesia, upang sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala, made known ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan sa sangkalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. So, makita niyo yung sinasabi dito ni Paul. Sino yung laman ng preaching? Hindi yung preacher. Sino yung dapat na sumikat? Hindi yung minister o yung servant. Sino yung dapat na makilala? Hindi tayo na naglilingkod. So, if we will remember that, kung ano yung what's the goal? Why we're doing the ministry? Matatanggal yung self-focus sa heart natin. And ano yung mangingibabaw na desires sa heart natin? Ito yung gusto ng Diyos na mangyari. Number 1. Upang mahayag ang kayamanan ni Kristo. Look again doon sa second half ng verse 8. Na ipangaral to preach sa mga hentil ang magandang balita tungkol sa di masukat na kayamanan ni Kristo. So kapag narinig natin yung word na preach, hindi ibig sabihin na ito ay nakareserba lang sa mga tao na tumatayo sa harap ng pulpito at nagpipreach, katulad ng ginagawa ko. So yung salita na ginamit dito ay galing sa word na evangelizo. Doon galing yung word natin na evangelism o yung pag-evangelize. Ibig sabihin, yung pangangaral, pagbabahagi, pagkukwento na magandang balita ni Kristo sa iba. And this is not exclusive for Paul. This is not exclusive para sa mga preachers na tumatayo dito sa harap. So para daw kanina yung gospel na to, sabi ni Paul, sa mga Gentiles. Ito yung particular audience ni Paul. Hindi niya sinasabi na ina-etsapuera niya muna yung mga Hudyo.
Binabanggit lang niya yung particular calling na binigay sa kanya ng Diyos na dalhin yung gospel sa labas ng Israel to go to all nations with the message of the gospel. And tungkol saan daw yung magandang balitang ito? At paano ito naging magandang balita? Hindi dahil kapag narinig mo yung mensahe na yon, ay babalita sa iyo paano ka yayaman, paano ka magkakaroon ng masayang pamilya, paano ka magkakaroon ng breakthrough sa career. No, ito ay magandang balita, not about any of those things. Ito ay balita tungkol kay Kristo. Diba na sabi niya? Tungkol sa di masukat na kayamanan ni Kristo. The unsearchable riches of Christ. So kung sinusubaybayan natin yung series natin sa Ephesians, hindi ito yung first time na binanggit niya yung riches o kayamanan. Kaya nga yung title natin sa buong series natin ay Tunay na Yaman kay Kristo. Sa chapter 1 pa lang, he's talking about salvation. Sabi niya sa verse 7 na ganito magbuhos ang Diyos ng blessing sa atin because of the riches of His grace. And then yung prayer niya sa chapter 2 na layunin ng Diyos na ang layunin ng Diyos ay is not His prayer, pero yung sinabi niya about salvation. Na yung layunin ng Diyos ay maipakilala kung ano yung kanyang di masukat na kayamanan. Of course, He's not talking about physical or material riches. And pagdating dito sa sa chapter 3, di masukat na kayamanan ni Kristo. Sabi ng mga commentators, ang pwedeng translation din ito ay untraceable or unfathomable. Yung bang sobrang lalim, hindi mo masisisid yung pinakailalim. Sa sobrang yaman, hindi mo mabibilang kung gaano karami yung kayamanan ng Diyos. Yes, maintindihan natin. At yung gusto naman ng Diyos, maintindihan natin. And I hope and I pray na yung mga naririnig natin about the gospel ay naiintindihan natin. Pero makita rin natin na this gospel, katulad ng sinasabi din ni Tim Keller, endlessly rich. Endlessly rich. Hindi natin maaarok. Hindi natin masisisid yung pinakailalim nito. The gospel is so simple. The gospel is also so wonderful. Na kahit mag-PhD ka, kahit magtatlong PhD ka, kahit na 80 years old ka na, there's more and more of the gospel of Christ for us to consume. And so, sabihin natin sa mga tao, not just the message of the gospel. Sabihin natin sa kanila, bakit good news yung gospel na yun? Hindi lang sasabihin natin yung offer of forgiveness. Hindi lang sasabihin natin yung offer of eternal life. Kapag ikaw ay sumampalataya kay Kristo. Sasabihin natin sa kanila, ano ba talaga yung pinaka-good news ng gospel? Na yung good news ng gospel ay hindi lang yung mga blessings na natatanggap natin in union with Christ. Yung pinaka-good news ng gospel ay walang iba kundi si Kristo mismo. Apart from Christ, the gospel is not good news. Christ is our treasure. He is the gospel. So ano man yung ministry natin na hindi na itatanghal si Kristo, ano mang ministry na pinagkakaabalahan ng mga churches o ng ibang Christians na hindi si Kristo yung bida, na hindi naririnig yung mabuting balita ni Kristo, that cannot be a faithful ministry. Pero kung si Kristo yung bida sa ministry natin, it's impossible for us to be self-focused. So yung pangalawang layunin or goal na dapat na nangihibabaw rin sa desires ng puso natin ay ito, yung sinasabi niya sa verse 9, upang mahayag ang plano ng Diyos. Listen to Paul, sabi niya sa verse 9, at upang maipaunawa to bring to light sa lahat kung paano isasagawa ng Diyos ang kanyang lihim na plano. Sa mga nakaraang panahon ay inilihim ito ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. That's the goal. Yung may paunawa, literally ito yung may paliwanag o mabigyan ng liwanag. You just try to imagine. Na nandito tayo isang gabi. Madilim na madilim sa labas. Walang ilaw sa loob. And syempre, wala kang makikita. Wala kang makikita. Eh, ito yung plano ng Diyos na para sa maraming tao, hindi nila nakikita. But one day, nung dumating si Kristo, nung narinig nila yung message of the gospel, na sa gitna ng kadiliman, biglang merong lumiwanag na spotlight.
And then nakita mo kung ano yung gustong ipakita ng Diyos. Kanina daw ipapaliwanag, sabi ni Paul, for everyone, para sa lahat. So, hindi lang para sa mga Gentiles ang sinabi niya noong una, kundi for all the Gentiles, for all the Jews, para sa lahat ng tao na kailangan makarinig ng gospel. And ano yung bibigyan ng liwanag? Sabi niya, the plan of the mystery hidden for ages in God. So yung word na plan ay galing sa word na oikonomia. So inuulit ko to kasi ilang beses natin to narinig. Narinig na natin sa chapter 1. And then sinabi ni Paul sa verse 2 ng chapter 3, yung oikonomia or stewardship na tinutukoy ni Paul ay tungkol sa kanyang ministry. Pero yung plan na tinutukoy dito o yung oikonomiya ay tumutukoy sa gawain ng Diyos. Hindi sa gawain ni Pablo. Of course, syempre, magkaugnay yung gawain ni Pablo at gawain ng Diyos. Pero tumutukoy ito sa paggawa ng Diyos. Ito yung plano ng Diyos. Ito yung kamay ng Diyos. Ito yung administration. Siya yung nangangasiwa ng lahat. And we call this in theology, providence. Mula't simula, di ba binanggit niya? God who created all things. Bakit niya binanggit yung work of creation? Na yung Diyos na nagpasimula ng lahat, na yung Diyos na lumikha sa atin, to glorify Him, we're created in His image, pero nahulog tayo sa kasalanan, siya yung Diyos na gumagawa ng paraan para tayo na nalayo sa Diyos ay maibalik sa Kanya. At yung Diyos na yon ang gumawa ng paraan para through the Lord Jesus Christ, hindi lang tayo ma-reconcile with God, but we also be reconciled to one another. Ito yung pinaka-concern ni Paul, simula pa sa chapter 2 ng Ephesians. Na Paul is concerned, not just about individual salvation. Kaya, kinukwento natin yung story of God sa mga unbelievers. Kasi we're not, maraming klase ng evangelism na sobrang focus lang sa individual or personal salvation. Ito yung mensahe na kailangan mo marinig para ikaw na ay makasalanan ay pag namatay ka, mapunta ka sa langit. And of course, there's a message of the gospel na nakafocus doon sa personal salvation natin. Pero when we think of the gospel na parang it's just a personal transaction between God and you, na yes, may personal, pero hindi natin nakikita kung gaano kalawak yung plano ng Diyos. And that's the story of God. Para makita natin na ano ba yung ginagawa ng Diyos? What is God up to? Ano yung gusto niyang mangyari all throughout history? And so, kapag nakita ngayon natin yung gospel na hindi lang ito parang movie trailer na nakapanood ka ng 3 minutes na trailer ng Superman, okay na yun. Naintindihan ko na kung ano yung story. We'll never ever understand yung message of the Bible kapag dampot lang tayo ng dampot ng mga Bible verses dyan. We'll understand yung message ng Diyos, ano yung sinasabi niya na gusto niya mangyari kapag masusubaybayan natin yung buong pelikula. And of course, this is a true story, not a fictional story. Huwag nating isipin, di ba binanggit ni Paul na ang Diyos yung lumikha ng lahat ng bagay. Na in His providence, He is sovereignly accomplishing everything according to His plan. Huwag nating isipin na ang Diyos ay parang yung Diyos ng mga deist. Ito yung worldview ng deism. Na parang ang Diyos ay watchmaker. Na pagkatapos niyang gumawa ng relo, ay iniwan niya na lang yung relo na yon na umaandar sa sarili nitong mechanism. But our God is not like that. He is personally, actively involved sa history. At ito yung sasabihin natin sa mga tao. Anong gusto ng Diyos na mangyari mula sa Genesis hanggang Revelation, mula sa creation hanggang sa new creation. And then lastly, pangatlong layunin. Pangatlong layunin ng gospel ministry. So yung una, upang mahayag ang kayamanan ni Kristo. Pangalawa, upang mahayag ang plano ng Diyos. At ikatlo ay upang mahayag, ito yung pangatlo, upang mahayag ang karunungan ng Diyos. Ito yung desire ng Diyos. So, I want you to feel the heart of God. Yung heartbeat ni God for the church. Bakit may church? Bakit hindi pwedeng, narinig mo yung message ng gospel, tapos, let's just live our life na mabuting tao, mabuting Kristiyano,
na bakit kailangan pa na magkasama-sama tayo sa church? Bakit kailangan pa na we will sing together, worship the Lord together, serve in the ministry together, hold each other accountable, disciple one another, discipline each other. Why? Look at verse 10. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan sa sangkalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. So ito yung layunin ng Diyos na gusto niya mangyari kung bakit ang ministry ni Pablo ay nakasentro sa pangaral ng Ebanghelyo. Ang goal is not just to produce converts na magsisisi sa kasalanan nila, tatanggap kay Kristo, sasampalataya kay Kristo, maghihintay lang ng panahon pa sila ay mamatay, mapunta sa langit. No. The goal is not just to produce converts. The goal is to create a people, to create a church. Yung sabi niya, so that through the church, so ibig sabihin, yung plano na ito ng Diyos na mangyayari ay hindi mangyayari kung walang church. Sobrang essential ng church sa plano ng Diyos. Hindi ito optional. And so yung layunin ng gospel ministry ay hindi ma-accomplish kung walang church. At anong gusto ng Diyos na mangyari through the church? Sabi niya, the manifold wisdom of God might now be made known. Ang layunin ng Diyos sa lahat, from creation, everything, na lahat ng ginagawa niya, ay para may pakilala yung kanyang sarili. Sa punto na ito, merong specific reference sa attribute ng Diyos na gusto niyang may pakilala sa lahat. Ito yung kanyang karunungan or wisdom. Ano ibig sabihin ng wisdom? Ibig sabihin ng wisdom ay yung attribute ng Diyos o yung katangian ng Diyos na siya yung nagtakda kung ano yung best goal. Ano yung best goal? Ano yung ultimate goal? For His glory. Everything for His glory. And in His wisdom, siya din yung naglatag ng paraan. The best means to accomplish that goal. At sa plano ng Diyos, ano yung means na yon? Ano yung paraan to accomplish that goal? The Lord Jesus Christ. Yung ginawa ni Kristo sa krus. At yung church. At yung church na magtatanghal ng karunungan ng Diyos. Hindi lang wisdom of God yung tinutukoy dito. Ang tinutukoy dito ay manifold wisdom of God. Ito yung, pag nakikita mo yung isang, hindi ko alam how you will describe this, na merong isang, merong isang babae, na merong isang wedding or very special occasion, tapos meron siyang suot na damit or gown, tapos ang tingin mo sa kanya, sobrang, hindi plain, pero sobrang intricate, complicated nung design, and you just, wow. Kaya sabi ng isang commentary, beautifully complex yung wisdom ni God. Beautifully complex. Komplikado sa kagandahan yung karunungan ng Diyos. At kanino daw nahayag yung karunungan ng Diyos through the church? Kapag tatanungin ko kayo, sino yung nakakakita ng karunungan ng Diyos when we do gospel ministry faithfully as a church? Siyempre, unang naisip natin, yung mga unbelievers, yung mga invite natin sa church, ng mga non-Christians, makita nila na, ganito pala yung design ni Lord sa church. Napakaganda, napakahusay ng Diyos. And of course, maisip din natin yung ibang mga kasama natin sa church na nakikita na, this is the power of God, this is the wisdom of God, this is the grace of God at work sa church. Pero, walang binanggit na tao si Paul na audience ng layunin na yun ng Diyos. Of course, kasama yon. Pero ano yung focus niya dito? Sabi niya, sino yung audience? To the rulers and authorities in the heavenly places. O isipin niyo yung church na isang theater. So merong entablado or merong stage. At yung nangyayari sa church, yun yung palabas. Yun yung napapanood nila. And then, kung consistent sa sinasabi ni Paul, sino yung audience sa theater na yon of the work of God sa church? Mga anghel. Rulers and authorities in the heavenly places. Mga anghel. Mga demonyo. Anong ginagawa ng Diyos? Tingnan niyo, sometimes we think so little of the church. Pero when we think of the church in God's plan, sinasabi ng Diyos,
sa mga anghel. Sinasabi ng Diyos kay Satanas at sa mga demonyo, look at my church. Tingnan ninyo kung ano yung ginawa ko. This is something na wala ni isa man sa mga anghel o kahit gaano kayo ka-powerful. There's no creature in all the universe can accomplish what God has accomplished through the church. And that's gospel ministry. Hindi lang ito tungkol sa mga salita na sinasabi natin. Yes, of course, we'll invite mga unbelievers. Punta kayo dito. Or pupuntahan natin sila para marinig nila yung gospel. But we'll also invite them, not just to hear the gospel, para makita rin nila, look at our church. Tingnan niyo yung relationship namin. Tingnan niyo yung klase ng pamilya, marriages, parenting, the way we work, the way we relate with each other, the way we forgive yung mga nagkakasala sa amin, the way we reconcile sa mga asawa namin na hindi namin nakakasundo. Look at that. At kapag inayaan natin yung mga unbelievers to see what's going on sa church, ano makikita nila? Will they glorify the wisdom of God? Will they glorify the wisdom of God? Will they be astonished? Wow. Siyempre, kapag titingnan natin yung church, kapag titingnan natin maigi yung mga nangyayari sa church, may makikita tayo ng mga evidences of gospel growth and we will praise the Lord. Na, Lord, this is supernatural. Imposible na mangyari yung bagay na ito. But at the same time, when you look so closely, lalo kapag sobrang involved ka sa ministry, lalo kapag isa ka sa mga elders ng church, you will also see yung mga shortcomings natin, yung mga pagkukulang natin, yung mga disobedience natin, yung kakulangan natin sa pagmamahal sa bawat isa. And kaya may mga times na we can be discouraged if we are experiencing yung mga frustrations na ito sa ministry. Kaya may mga members na they don't want to be involved sa ministry because this is messy. Kaya mahalaga yung pangatlo na titingnan din natin. For us not to be discouraged, ano yung pangatlong essentials sa gospel, God-focused gospel ministry? Nauna natin binanggit yung the gift, the goal. And pangatlo na babanggitin ko ay the grit of gospel ministry. It's maybe the first time na nakita ninyo sa outline ng sermon ever dito sa church. Pero ibig sabihin ng grit. Hindi great, ha? Grit. Think of Manny Pacquiao. Na kahit matanda na siya, ay matapang pa rin siya na makipagsuntukan at masuntok yung kanyang mukha kahit na pwede siyang bumagsak anytime dahil sa bata yung kaaway niya. But of course, $18 million naman yung kapalit. So, pwede na. So, huwag niyo na isipin si Manny Pacquiao. Just think of the Apostle Paul. Okay? Kay Paul na lang tayo. Kaya mahirap nagbibigay ng illustration dito. Just think of Paul. He's a perfect illustration. Nakakulong siya for this gospel ministry. That's grit. Yung tapang. Yung angas sa ministry. Confidence. Diba? Saan nakakabit yung tapang ni Pablo? Na kahit buhay niya ay itataya niya just to proclaim the gospel sa mga Gentiles. Una, ito ay nakakabit sa katiyakan ng katuparan ng plano ng Diyos. Look at verse 11. Ito'y alinsunod sa kanyang layunin bago pa man likhain ang sanlibutan. Tinupad niya ang layunin ito sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. You go back again doon sa plano ng Diyos. At anong ginawa ng Diyos sa plano niya? Kapag tayo nagplano, natutupad ba lahat ng plano ninyo sa buhay? Hindi. Pero kapag ang Diyos na nagplano, sigurado. And yung eternal purpose yung tinutukoy dito. Tayo, limited lang yung nakikita natin. It's so easy for us to be discouraged kasi nakikita lang natin ano nangyayari sa mag-asawang ito, ano nangyayari sa mga relationship ng mga members, ano nangyayari sa sinashare ng gospel na hindi nag-respond sa gospel. So we have limited temporal perspectives sa mga bagay na ito. If we will just have eyes to see
yung eternal purposes ng Diyos, na kapag ang Diyos ang nagplano, siguradong matutupad lahat eksakto doon sa blueprint na ginawa niya. And sometimes we can be so dismayed na para bang walang results yung ministry natin. Yun yung akala natin. Minsan akala natin parang baliwala yung binibigay natin na effort. Minsan parang baliwala yung mga sinasabi natin na words of counseling or paalala sa kanila. Yun yung akala natin. Pero sa plano ng Diyos, ang lahat yon ay ginagamit ng Diyos for our salvation and the unity of the church. Tutuparin ng Diyos yung plano niya sa pamamagitan ni Kristo. Sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Sa pamamagitan ng kanyang pag-akyat sa langit at pag-upo sa kanan ng Diyos. And one day, malulubos yung katuparan ng lahat ng plano ng Diyos sa muling pagbabalik ni Kristo. God is eternal. We are not. God is almighty. We are not. God is sovereign. We are not. God is God. We are not. And so, when we realize that, makita natin na dun nakakabit yung kumpiyansa na meron si Pablo. And then pangalawa, ito ay nakakabit sa kumpiyansa na meron tayo kay Kristo. Yung grit or yung tapang sa ministry. Look at verse 12. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo at sa pamamagitan ng ating pananalig sa Kanya, makakalapit tayo sa Diyos ng may pagtitiwala at panatag ang loob. Again, yung key, theology, na paulit-ulit na sinasabi ni Paul, our union with Christ, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. So yung tapang na kailangan natin for this gospel ministry ay dumadaloy sa atin dahil tayo ay nakakabit kay Kristo. At nakakabit tayo kay Kristo because we put our faith in Christ. And we have that access. Meron tayong kumpiyansa, meron tayong boldness na lumapit sa Diyos, na sabihin sa Kanya na, Lord, di namin kaya. But we can come to God. We have access to God. Hindi tayo dapat mahiya. Diba sabi sa verse 18 ng chapter 2, dahil kay Kristo tayong lahat ay nakakalapit sa Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. So, isipin niyo ito kung meron tayong boldness na makalapit sa Diyos, makakalapit tayo, makakaharap tayo sa Diyos. Anong ikakaya natin? Anong ikakatakot natin sa ibang tao? And of course, alam ko yung iba, some of us, we hear your excuses na mahihain ako. O mahina yung loob ko. But when we realized na we have that boldness na humarap sa Diyos, hindi ba? Sa halip na mahiya ka ay ito yung panahon para kapalan talaga natin yung mukha natin. Christians, be bold. Tapangan natin sa ministry. Kapalan natin yung mukha natin. Huwag tayong mag-aalinlangan na baka mapahiya tayo o kaya ma-reject tayo. If we are in Christ, kapag nakakabit tayo kay Kristo, you are invincible. Walang makakaano. Walang makakalaban sa atin. Number 3. So yung katiyakan na to, yung tapang na to ay nakakabit sa kabutihang dulot ng paglilingkod. Last verse. Tingnan niyo sinasabi niya sa verse 13. Kapag pinag-usapan kasi yung ministry, di ba naisip agad natin, ito yung kailangan gawin. May trabaho. May sacrifices. Mayroong pagbubuhusan ng oras, ng lakas. And so, iniisip pa lang natin yon ay madali na sa atin yung umatras o panghinaan ng loob. And ito yung pakiusap ni Paul sa mga Christians sa Ephesus. Kasi alam nila, yung paghihirap ni Paul, alam nila na si Pablo nakakulong. Hindi dahil sa krimen na nagawa niya, kundi dahil sa gospel ministry. And yung request niya, sabi niya sa verse 13, kaya tinihiling ko sa inyo, huwag kayong panghihinaan ng loob dahil sa mga kahirapang tinitiis ko alang-alang sa inyo, sapagkat ito'y para sa inyong ikararangal. So ano yung pakiusap niya? Sabi niya, huwag kayong panghinaan ng loob. Lakasan ninyo yung loob ninyo. Kasi, syempre, pag nakita nila yung
nangyayari kay Paul, hindi lang sila basta maawa, ay kawawa naman si Paul. Di ba? Maisip din nila, kung si Pablo nga na sobrang faithful sa gospel ministry, ay gano'n yung kinahinatnan. How can we expect better results when we become faithful sa ministry? And so, but sabi ni Paul, don't treat this suffering as a bad thing. Ang sabi niya, what I'm suffering, this is good. This is good for you. Hindi na pipigilan yung ministry ni Paul dahil nakakulong siya. At this point, his imprisonment, his suffering is his ministry para sa kanila. And this is yung aspect ng ministry na sometimes we don't realize na it's ministry. Di ba? Tama, when we look at Romans chapter 8, verse 17, na sinasabi doon ni Paul na yung sufferings natin will result for our glory sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. Pero yung sinasabi dito ni Paul, hindi niya sinasabi, my suffering, my glory. Your suffering, your glory. Hindi yun ang sinasabi niya dito. Ang sinasabi niya dito, my suffering, your glory. Nakita niyo yung difference? My suffering, your glory. Nagpapakita ito ng pambihirang yung solidarity. Paul was in union with Christ. Yung mga Ephesian believers in union with Christ. And because of that union, they're in union with each other. Ano yung solidarity? Na yung suffering na na-experience ni Paul is glory for them. Para sa ikabubuti nila. Hindi nila dapat ikahiya. Dapat ituring nila yung glory nila. What's our glory? Kapag makita ng mga tao na, ang ganda ng simbahan ninyo. Ang laki ng budget ninyo. Ang uhusay ng mga tao na nandyan. Ang gaganda ng ministry ninyo. Magagara yung mga kotse na nakaparada sa parking. That's not our glory. Our glory ay kapag nakikita ng mga tao na we are ready and we are willing to give up everything, to lose everything for the sake of Christ. That's our glory. Jesus is worth losing our life for. He is our life. He is our treasure. He is our joy. He is our all in all. So, ito yung sinasabi ni Paul. Tatlong essential sa gospel ministry. Na ma-realize natin, para magkaroon tayo ng imbis na self-focus, God-focus sa gospel ministry, we need to realize na yung ministry natin ay kaloob na galing sa Diyos dahil sa biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. And we need to consider ano yung goal of our ministry. Ang goal natin para maipakilala yung kayamanan ni Kristo, ang di masukat na kayamanan ni Kristo. Para maibida sa lahat yung plano ng Diyos. Para maipahayag yung karunungan ng Diyos. And ano yung saan nanggagaling yung tapang na kailangan natin sa gospel ministry? Na nakakabit yun sa katuparan ng plano ng Diyos. Nakakabit yun sa kabutihan na dulot ng paglilingkod natin. At nakakabit yun sa kumpiyansa na meron tayo kay Kristo. This is God's message for us. Kapag kayo ay nag-send ng message sa messenger ng isang member ng church o isang kaibigan ninyo, and you have a very, very important message na gustong sabihin sa kanila. Ang haba-haba ng kinompose mo. Tapos, walang reaction. Walang response. Nakalagay lang doon sa messenger, seen. What would you feel? And if we have a very important message about gospel ministry, at narinig natin, pero sin mode, or herd mode lang tayo, that's not right. We need to learn how to respond sa sinasabi ng Panginoon. So kung tinawag tayo sa gospel ministry, yung gospel, yung mensahe na ito galing sa Diyos, at kung Kristiyano tayo, sigurado tayong tinawag, how do we respond? Una, magpasalamat ka sa biyaya ng Diyos.
Kapag ministry pinag-uusapan, wag agad iniisip mo yung trabaho na dapat gawin. Isipin mo unang-una, privilege. Pribilehiyo na ibinigay sa iyo ng Diyos. Ikaw na isang makasalanan na karapat-dapat itapon sa impyerno ay binigyan ng pambihirang pribilehiyo na maglingkod sa Kanya. Magpasalamat ka sa Diyos. Pangalawa, manatili tayong tapat sa pagkakatawag sa atin ng Diyos. Kung ano yung gospel na tinanggap natin, yun din yung gospel na lalabas sa bibig natin. We must be faithful sa gospel doctrine. Lalo na sa panahon ngayon na iba-ibang versions ng gospel yung makikita natin sa social media. Hindi lang basta narinig. Hindi lang basta sinabi natin, pinaniniwalaan natin at sinashare natin sa iba. We must be faithful na i-apply yung message of the gospel sa buhay natin. Now, we let the transforming power of the gospel shape our life, shape our relationships, shape the way we work. So, hindi lang gospel doctrine, but gospel culture. Sabi ni Ray Artland sa book niya na The Gospel, gospel doctrine plus gospel culture equals gospel power. Ito yung dahilan bakit yung mga elders ninyo ay nakikipag-usap sa inyo ng regular and personal. Para kumustahin kayo. How are you growing deeper in your understanding of the gospel? Para kumustahin kayo sa ano-anong paraan you're still struggling to apply the gospel sa buhay ninyo. Sa ano-anong paraan you're still living your life na hindi consistent sa gospel na sinasabi mong pinaniniwalaan mo. And that's the reason why we must be intentional in speaking the gospel to one another sa church. Kaya may church. Kaya may church. And then lastly, mayroong panawagan dito na maging matapang tayo sa paglilingkod sa Diyos. Katulad ng sinabi ko kanina, wag na yun yung gawing excuse na kayo ay mahihain. Na kayo ay, ano yung personality? Introvert, okay? Ako po ay introvert. Yeah. You don't make that an excuse para kapalan yung mukha natin in speaking about the gospel. Extrovert ka, introvert ka, we have the same Holy Spirit na all-powerful to work for us. Lakasan natin yung loob natin. Malaki yung nakasalalay dito. Para sa sarili nating kapakanan, para sa kapakanan ng mga members natin na nanalalayo sa Panginoon, para sa kapakanan ng mga tao na hanggang ngayon ay malayo kay Kristo. For the sake of Christ, for the sake of this gospel, for the sake of this lost world, na kailangan marinig ang ebanghelyo ni Kristo, gagawin natin ang lahat ng dapat gawin. This is our gospel ministry. This is ministry. We all need Christ. We all need Christ. Let's pray. Let's pray. Our Father, help us. Tulungan mo po kami na itong mga napakinggan namin ay hindi lang basta napakinggan. Help us not just be hearers of the word, but be doers of the word. Equip us, empower us, motivate us to give our lives for this gospel. For the Lord Jesus Christ, for your glory, for our sake, for the sake of our church, for the sake of all nations. This is our prayer. In Jesus' name, amen.